Hi po. Good morning po. Pwede na po siguro tayo mag-start. Ang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay tungkol po sa 2 Chronicles chapter 21. Ang mga characters po natin sa 2 Chronicles chapter 21 ay una po, si Jehoshaphat. Si Jehoshaphat po ay hari ng Judah for 25 years. Kasama din po sa mga characters na pag-aaralan natin ngayon si Jehoram, or sa ibang version po, siya po si Joram of Judah. Siya po ang anak ni Jehoshaphat at nagmana po ng trono ni Jehoshaphat bilang hari. So, baka po iba sa atin marito kasi meron din pong Jehoram of Israel, pero ang pag-aaralan po natin ngayon ay si Jehoram po of Judah. So, si Jehoram po yung anak ni Jehoshaphat. So, yun po ang mga key characters natin, si Jehoshaphat, si Jehoram, isa pa po si Elijah o si Elias. Ito, si Elijah po yung propeta ng Panginoon na nag-rebuke kay Jehoram. At isa din po sa mga characters natin si Ahab. Si Ahab po ay isa sa mga most wicked kings to reign over God's people. Siya po yung king ng Israel sa Northern Kingdom po. At ang last character po natin ay si Ahaziah. Si Ahaziah po, sa dulo ng kwento natin, siya po yung only surviving son ni Jehoram of Judah, kasi po lahat po ng mga anak ni Jehoram ay mamamatay. Ang matitira na lang po ay si Ahaziah. So again, for context po, ang mga characters po natin si Jehoshaphat, hari po ng Judah for 25 years. Yung anak po niya na si Jehoram of Judah, na naging tagapagmana ng trono ni Jehoshaphat. Si Elijah po, propeta ng Panginoon. Si Ahab, isa sa mga most wicked kings na namuno sa God's people. At si Ahaziah po. Si Ahaziah po yung only surviving son of Jehoram sa dulo po ng kwento natin ngayong umaga. So for context po, ito pong lokasyon kung saan nangyari itong pamumuno ni Jehoram sa Jerusalem po. Sa Jerusalem po namuno si Jehoram of Judah. So namuno po siya for 8 years. 8 taon po siyang namuno. Isa din po sa mga location na mababanggit sa kwento natin ay ang Edom. Ang Edom po ay nasa south of Judah at sa south po ng Dead Sea. So yun po, dalawang locations po yung mababanggit natin. Jerusalem, kung saan po namuno si Jehoram of Judah, at ang Edom. Ang Edom po ay nasa south of Judah. Mamaya po malalaman natin kung bakit lumusob yung Edom sa Jerusalem. Para po mas maintindihan natin yung kwento, hinati ko po sa dalawang sections yung kwento po natin ngayong umaga. Ang unang section po ay tungkol po sa paghahari ni Jehoram sa Judah. At yung pangalawang section naman po ay yung paghukom or judgment ng Panginoon kay Jehoram. Dito po muna tayo sa first section. Ang paghahari ni Jehoram sa Judah, na dito po yung sa verse 1 to 11. Basahin po natin. Sabi po dito sa verse 1 to 11, 2 Chronicles chapter 21 verse 1 to 11. Namatay si Jehoshaphat at inilibing sa lungsod ni David sa libingan ng kanyang mga ninuno. Pumalit sa kanya ang kanyang anak na si Jehoram. So si Jehoshaphat po ay namuno sa Judah for 25 years, 25 taon. Sa verse 3 po, sabi dito, pinamanahan sila ng kanilang ama na maraming pilak, ginto, at ipapang mahalagang ari-arian. Binigyan din sila ng may pader na lungsod sa Judah. Ngunit kay Jehoram ibinigay ang paghahari sapagkat siya ang panganay. So yun po, meron po siyang birthright. So dahil siya yung panganay, sa kanya po binigay yung pagiging hari ng Judah. So verse 4 po ang sabi, nang matatag na ang paghahari ni Jehoram, pinatay niya ang kanyang mga kapatid at ang ilan pang pinuno sa Judah. 32 taon siya nang magsimulang maghari, at 8 taong namahala si Judah. Sa Jerusalem siya nanirahan. Sapagkat napangasawa niya ang anak ni Ahab,
Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Nagpakasama rin siya tulad ng mga naging hari ng Israel, tulad ng sambahayan ni Ahab. Ngunit ayaw sa akin ni Yahweh ang paghahari ng angka ni David alang-alang sa kanyang pangako kay David. Ipinangako ni Yahweh na ang paghahari ay hindi niya aalisin sa angka ni David magpakailanman. Nang panahon ng pamamahala ni Jehoram, naghimagsik ang Edom laban sa Juda at naglagay ng sariling hari. Inilabas ni Jehoram ang kanyang mga pinuno. Inilabas ni Jehoram at ng kanyang mga pinuno ang lahat ng kanilang karwahe at sinalakay ang Edom. Gabi nang sila'y sumalakay, ngunit napaligiran sila at natalo. Kaya mula noon, hindi na muling nasakop ng Juda ang Edom. Naghimagsik din kay Jehoram ng Juda ang lungsod ng Libna dahil sa pagtalikod nito kay Yahweh, ang Diyos ng kanyang mga ninuno. Hindi lamang iyon, nagtayo pa siya ng mga sambahan ng mga pagano sa mga bugol ng Juda at nanguna sa mga taga-Jerusalem sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Siya ang nanguna sa mga taga-Juda para gumawa ng kasamaan. So yun po ang sabi sa verse 1 to 11. So para i-summarize po natin yung verse 1 to 11, yung first section po ng kwento natin ngayong umaga. Ang nangyari po sa simula ay namatay po si King Jehoshaphat. At bilang panganay, meron pong birthright si Jehoram at siya po yung pumalit or humalili sa ama niyang hari bilang bagong hari ng Juda. Nang naging hari na po si Jehoram, ang ginawa po niya ay pinatay niya po ang lahat ng kanyang mga kapatid, pati po yung ibang pinuno ng Juda. Hindi po sinabi sa eksakto sa text natin kung bakit, pero posibleng ginawa niya po yun para ma-eliminate po lahat ng threat sa paghahari niya. So yun po, pinatay niya po lahat ng mga kapatid niya at yung ilang pong pinuno ng Juda. Sinabi rin po sa verse 1 to 11 na naging masamang hari po si King Jehoram at ikinumpara po siya kay King Ahab. Kanina po pinag-usapan natin sa key characters na si King Ahab po ay one of the most wicked kings na to reign over God's people. So ikinumpara po siya kay King Ahab. So naging masama po talagang hari si King Jehoram. Kung malala po natin, sinabi dito na nagpatayo pa po siya ng mga sambahan ng mga pagano sa mga bugol, sa high places sa Juda, at nanguna sa mga taga-Jerusalem sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So bilang hari ng Juda, siya pa po ang nanguna sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sinabi din po sa verse 1 to 11 na nagrebelde po yung Edom. Yung Edom po kanina na pag-usapan natin, ang Edom po ay nasa south of Judah, sa bandang timog na bahagi ng Judah na pinamumunuan po ni King Jehoram. Nagrebelde po ang Edom at nagtalaga po sila ng sarili nilang hari dahil ayaw po nilang kilalanin si Jehoram bilang hari nila. Yung Edom po na nasa bandang timog ng Judah ay nagrebelde at nagtalaga po sila ng sarili nilang hari. So yun po. Yun po yung kabuuan ng first section natin. Tungkol po ito sa paghahari ni King Jehoram sa Judah. Dito po sa second section po natin, ito naman po yung tungkol sa paghuhukom or judgment ng Panginoon kay King Jehoram. Ito po ay nasa verse 12 to verse 20. Basahin po natin. Sabi po dito, tumanggap si Jehoram ng isang sulat mula kay Elias. Elias po si Elijah na isang propeta. Ang sabi sa liham, ito ang mensahe ni Yahweh, ang Diyos ni David na inyong ama. Hindi mo sinundan ang halimbawa ng iyong amang si Jehoshaphat at ni Asa na hari ng Juda. Sa halip ay sinunod mo'y ang ginawa ng mga hari ng Israel.
Inakit mo sa masamang gawain ang Juda at ang mga taga-Jerusalem gaya ng ginawa sa Israel ng sambahayan ni Ahab. Pinatay mo ang iyong mga kapatid at kasambahay na mas mabuti kaysa iyo. Dahil dito, papagusahan ni Yahweh ang iyong bayan, ang iyong mga asawa at anak, at mawawasak ang lahat ng mga ari-arian mo. Magkakasakit ka ng malugpa at luluwa ang mga bituka mo sa tindi ng hirap na daganasin mo sa araw-araw. Ginamit ni Yahweh ang mga Filisteo at ang mga Arabong malapit sa Ethiopia laban kay Jehoram. Kaya't nilusop ng mga ito ang Juda at sinamsam lahat ng ari-arian sa palasyo. Binihag nila ang lahat ng anak at asawa ng hari maliban sa kanyang bunsong anak na lalaki na si Ahazias. Kanina po ang pag-usapan natin sa key character si Ahazias. So ang nangyari po ay binihag lahat ng mga asawa at anak ni King Jehoram maliban po kay Ahazias, yung bunsong anak po. So verse 18 sabi po dito, pagkatapos niyon, si Jehoram ay pinagdapuan ni Yahweh ng malubhang sakit sa bituka, isang karamdamang walang lunas. Makalipas ang 2 taon, lumawa ang kanyang bituka at dumana siya ng matinding hirap hanggang sa siya'y mamatay. Hindi man lang siya ipinagloksa ng kanyang mga kababayan di tulad ng ginawa nila sa kanyang mga ninuno. Si Jehoram ay 32 taon nang magsimulang maghari at 8 taon siyang namahala. Wala ni isa mang nalungkot sa kanyang pagkamatay. Doon siya inilibing sa lungsod ni David, ngunit hindi isinama sa libingan ng mga hari. So yun po, summarize po natin yung second section mula po ito sa verse 12 to 20. Sa simula po ng second section natin, sinabi dito na si Elijah po o si Elias ay nagpadala ng sulat ng liham kay Haring Jehoram, at ang sulat po na ito ay naglalaman ng mga pag-rebuke niya kay Jehoram at yung propesiya po niya kay Jehoram at sa bayan ng Juda. Inisa-isa po ni Elijah yung mga nagawang kasalanan ni Jehoram bilang hari ng Juda. Ang sabi po, kung babalikan natin yung liham, ang sabi din po, hindi mo sinundan ang halimbawa ng iyong amang si Jehoshaphat at ni Asa na hari ng Juda, sa halip ay sinunod mo ang mga ginawa ng mga hari ng Israel. Inakit mo sa masasamang gawain ng Juda at ang mga taga-Jerusalem gaya ng ginawa sa Israel ng sambahayan ni Ahab. Pinatay mo ang iyong mga kapatid at kasambahay na mas mabuti kaysa sa iyo. Dahil dito, papagusahan ni Yahweh ang iyong bayan, ang iyong mga asawa at anak, at mawawasak ang lahat ng mga ari-arian mo. So yun po, inisa-isa po talaga ni Elijah yung mga kasalanan na ginawa ni Jehoram din po sa sulat na pinadala niya. At nag-prophesy din po si Prophet Elijah na papagusahan ni Yahweh ang bayan ni Jehoram, ang mga asawa niya at ang mga anak niya. Sinabi din po ni Prophet Elijah na mawawasak daw po lahat ng ari-arian ni Jehoram, at sa huli po ay makakasakit din daw po siya ng malubha at luluwa yung bituka niya. So yun po yung rebuking at prophecy na ginawa ni Prophet Elijah. Nag-rebuke niya po si Jehoram sa lahat po ng kasamaan na ginawa niya sa Juda, at nag-prophesy po siya na mawawasak po lahat ng ari-arian ni Jehoram, at pag-uusahan po lahat ng mga asawa niya, mga anak niya, at magkakasakit po siya ng malubha to the point na luluwa po yung kanyang bituka. At yun nga po, yung prophecy ni Prophet Elijah ay nangyari. Ginamit po ng mga Panginoon ang mga Filisteo at ang mga Arabo, yung mga Philistines and Arabians. Lumusod po sila sa Juda at kinuha po nila ang lahat ng mga ari-arian sa palasyo. Binihag po nila lahat ng asawa at anak ng hari maliban sa isa, si Ahazias lang po. Kung mababanggit po, kung maalala po natin sa first part po natin sa key characters natin,
Si Ahazayas lang po ang natirang buhay sa lahat ng mga anak ni Jehoram. So yun po, mamaya po pag-uusapan natin kung bakit may natirang isa sa mga anak ni Jehoram. So yun po, again po, kinuha po ng mga Philistines at ng Arabians lahat po ng ari-arian sa palasyo at binihag po nila lahat ng mga anak at lahat ng mga asawa maliban sa isa, si Ahazayas. Si Ahazayas po ang bunsong anak ni Jehoram. Sa verse 20 po, nabanggit din po ang tungkol sa pagkamatay ni King Jehoram sa Judah. Medyo tragic po yung pagkamatay niya. Ang description po dito, ang sabi, wala ni isa mang nalungkot sa kanyang pagkamatay. Doon siya inilibing sa lungsod ni David, ngunit hindi isinama sa libingan ng mga hari. So imagine po, may namatay na hari, pero ang sabi po sa verse 20, wala ni isa mang nalungkot sa pagkamatay ni King Jehoram. Dahil po siya po ay naging isang masamang hari ng Judah. At naranasan po ng mga anak niya, mga asawa niya, at ng buong bayan ng Judah yung parusa, yung paghuhukom ng Panginoon dahil po sa kasamaan ni King Jehoram. Kaya po nung namatay po siya, wala pong nalungkot. Sabi po ito, wala ni isa mang nalungkot sa kanyang pagkamatay. Nilibing siya sa lungsod ni David, pero hindi po siya sinama sa libingan ng mga hari. Si Jehoram po ay hari ng Judah, pero hanggang sa pagkamatay niya, hindi po siya sinama sa libingan ng mga hari. So yun po ang kabuuan ng 2 Chronicles chapter 21. Hinati po natin sa dalawang sections. Una po yung paghahari ni Jehoram sa Judah, kung paano po siya naging masamang hari ng Judah sa verse 1 to 11. At yung second section po ay yung paghuhukom ng Panginoon kay Jehoram. Yun naman po sa verse 12 to 20. So for our conclusion po, pwede po nating sabihin sa kwento na binasa po natin na ang mga kasalanan po natin ay nakikita ng Panginoon at ang mga kasalanan po natin ay may kabayaran. Katulad po ng nangyari kay King Jehoram, naging masama po siyang hari nung mismong pagkakalaklok na bilang hari. Ang ginawa po niya, pinapatay niya po agad lahat po ng mga kapatid niya at yung ibang mga pinuno po ng Judah. So kakastart pa lang po ng reign niya, nagkasala na siya agad. And during his reign, 8 taon po siyang naging hari ng Judah. Siya pa po ang namuno sa pagsamba ng bayan niya sa mga Diyos-Diyosan. So yun po ang mga naging kasalanan ni Jehoram. At ang kabayaran po nun ay sa second section po ng pag-uusap natin, nalaman natin na ang naging panghukom o judgment ng Panginoon through Elijah. Sinabi niya po nag-prophesy po si Prophet Elijah dun po sa liham niya na wawasakin ng Panginoon yung bayan. Sabi po dito ay kinuha po lahat ng ari-arian sa palasyo at bibihagin po yung mga anak at asawa ng hari. So yun po ang naging kapagusahan ni King Jehoram dahil po siya po ay naging masamang hari ng Judah. So yun po yung first conclusion natin. Yung mga kasalanan po natin ay hindi lingid sa kaalaman ng Panginoon. Siya po ay omniscient, all-knowing. Alam ng Panginoon yung mga kasalanan natin at meron pong kabayaran ang kasalanan. For our second conclusion po, masasabi po natin na kahit hindi po tayo tapat, kahit may mga panahon na hindi po tayo tapat, katulad po ni King Jehoram, ang Panginoon po ay nananatiling tapat. Basahin po natin yan. Basahin po natin sa verse 7. Sabi po sa verse 7 ay ayun po. Sa verse 7 po ang sabi, ayaw wasakin ni Yahweh ang paghahari ng angkan ni David alang-alang sa kanyang pangako kay David.
Ipinangako ni Yahweh na ang paghahari ay hindi niya aalisin sa angkan ni David magpakailanman. So yun po, kahit po naging masamang hari si King Jehoram, kahit po hindi siya naging tapat sa Panginoon, kasi nga po sumamba siya sa Diyos-Diyosan, at even yung mga subjects niya, yung mga mamamayan niya, pinangunahan niya sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kahit po hindi sila naging tapat bilang bayan, ang Panginoon po ay naging tapat pa rin po sa kanila. Ang sabi po dito, ayaw wasakin ni Yahweh ang paghahari ng angkan ni David alang-alang sa kanyang pangako kay David. Ipinangako ni Yahweh na ang paghahari ay hindi niya aalisin sa angkan ni David magpakailanman. So yun po, ayaw ng Panginoon na wasakin yung paghahari ng angkan ni David. Kaya po kahit naging masamang hari si Jehoram, ang ginawa po ng Panginoon ay pinalitan siya ng ibang hari, pero nasa angkan pa rin po ni David. At ang ipinalit po sa kanya ay si Ahazayas. Si Ahazayas po yung bunsong anak ni King Jehoram na hindi po pinatay ng mga Filisteo at Arabo. Kanina po nabasa natin na lahat po ng mga asawa, lahat ng mga anak ay binihag maliban sa isa, si Ahazayas. Yun po yung bunsong anak ni Jehoram. Dahil po doon, dahil nanatiling buhay si Jehoram, sa susunod po na chapter, sa pag-aaralan po natin bukas, chapter 22, makikita po natin na nanatili yung pangako ng Panginoon na sa angkan ni David magmumula yung pamumuno, yung paghahari. At ang susunod na magiging hari ay ang bunsong anak ni King Jehoram na si King Ahaziah. So yan po yung pag-aaralan natin bukas sa 2 Chronicles chapter 22. At yun po ang kabuuan ng 2 Chronicles chapter 21. So maraming salamat po sa pakikinig. Again po, ang conclusion po natin sa kwentong binasa natin ay yung mga kasalanan po na ginagawa natin ay alam po ng Panginoon, nakikita niya. At meron pong kabayagan yung mga kasalanan natin, katulad po ng nangyayari kay King Jehoram. Yan po mga kasalanan niya, pinagbayagan po niya. At pangalawa pong conclusion natin ngayong umaga ay kahit hindi po tayo naging tapat, ang Panginoon po ay nagiging tapat. Yung katapatan po ng Panginoon na hindi po nakadepende sa katapatan natin. Kahit po hindi tayo maging tapat, siya po ay mananatiling tapat. So yun po ang kabuuan. Maraming salamat po sa pagtsatsagang makinig. Yun po. Yun po. Pwede na po tayo manalangin. Let's pray. Lord, salamat sa umagang ito na binigay mo, Lord God. Lord, salamat sa salita mo. At nawa, Panginoon, manatili kaming tapat, Lord God. Manatiling kaming tapat, Lord God, at sambahin namin ang Diyos na tapat. Lord, para sa iyong umagang ito, para sa iyong araw na ito, and this we pray in Jesus' name. Thank you. Salamat po. Salamat po sa pakikinig. Good morning po.